Magandang gabi po sa inyong lahat. 2 linggo na ang nakakalipas. Habang po ako ay naka-duty sa UST, ako lang po yung tao sa office dahil holiday. May isang doktor po na dumating sa aming opisina upang magpalista ng intensyon. Ang kanyang pinapa-intensyon ay isang bata na mayroong komplikasyon sa, I think, sa lungs or sa heart, something like that. Ang iniisip ko na either apo or pamangkin ng doktor dahil iba ang apelido ng bata at iba rin ang apelido ng doktor na aking kilala. Nung nagmimisa na, hiyang-hiya yung doktor dahil hindi niya pala ako kilala na ako yung chaplain doon sa ospital. Kaya lumapit siya sa akin after ng misa, humingi ng sorry at sabi niya na hindi daw niya ako nakilala, parang hindi niya alam kung parang walang galang daw ba ang kanyang approach ng pagpapamisa. Sabi ko, wala namang problema, hindi naman po, ako lang kasi ang iwan sa office, ako ang naglilista ng mga intentions. Anyway, tinanong ko siya, sino po yung bata na iyong ipinagdasal kanina sa misa? Ang sagot niya, pasyente daw niya na kanyang ooperahan mga 2 or 3 p.m. ng hapon ding iyon. At naikwento niya na yung bata, yung mga magulang ng bata, wala daw tumatanggap na ospital at doktor. Nung lumapit daw sa kanya at nakita niya yung sitwasyon ng bata, ang kwento ng mga magulang, sinasabi daw ng ibang mga doktor, wala nang pag-asa ang kanilang anak. Kaya umuwi na lang daw sila at binigyan na ng taning ang buhay ng bata. Pero nung tinanggap daw niya, nagkaroon sila ng pag-asa at naiiyak sila sa tuwa at nagpapasalamat talaga sa doktor. Sabi ko sa kanya, bakit mo siya isinama sa intensyon sa misa? Ang sagot niya, Father, mamaya kasi ooperahan ko siya. Gusto ko na habang inooperahan ko siya, gagabayan ako ng Diyos. Dahil sa unang tingin daw, wala na talagang pag-asa yung bata na mabuhay pa ng matagal. Pero sabi niya, meron siya nakikitang kakaunting pag-asa na kapag naging tama ang kanyang operasyon at masunod yung tamang procedure at pag-aalaga sa bata, pwede daw makasurvive ang bata. Sabi ko sa kanya, alam mo, ikaw yung pangalawang doktor na kilala ko dito sa ospital na laging ipinagdadasal ang kanilang mga pasyente. Hindi ihinihiwalay ang trabaho sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Pwede palang mangyari na kahit meron kang trabaho, pwede palang gawin na ang trabaho mo ang siyang magiging salamin ng iyong pananampalataya sa Diyos. Sa Ebanghelyong binasa, ito yung pangalawang pagkakataon na ginamit ng Diyos ang instrumento ng trabaho para magpalaganap o ipalaganap ang salita ng Diyos. Ang una ay yung kasalan sa Kana. Yung pangalawa, ito ngayon na kung saan tinawag niya ang kanyang unang mga alagad. At sa pagkakataong ito, hiniram niya ang bangka ni Simon Pedro upang gamitin sa kanyang pangangaral ng mabuting balita upang marinig siya ng mga tao. At sa kanyang paghiram ng bangka, ipinakita niya na pwedeng mangyari na sa ating pagtatrabaho, pwede pala nating isama din ang ating pananampalataya sa Diyos. Pwede palang hindi hiwalay ang Diyos at ang trabaho. Na kung saan sa maraming pagkakataon, maraming mga tao ang gustong paghiwalayin kung ano yung aking pinaniniwalaan sa aking pananampalataya at kung ano ang aking trabaho.
Ano ang halimbawa ko nito? Ang pinaka-basic na halimbawa ko, yung mga government workers natin, government doctors, nurses, or medical practitioners sa gobyerno. I, for myself, nakita ko kung papaano, dahil sa kwento nila sa akin, kung papaano na isinusulong ng gobyerno ang paggamit ng contraceptions. Condoms, pills, ligation, papa-inject ang mga babae para hindi agad mabuntis in order to control, magkaroon ng birth control. At ang mga kakilala ko, mga kamag-anak ko na mga government workers sa mga ospital at sa mga clinics, sila mismo ang nagsasabi na hindi pwede na pagsamahin. Otherwise, kapag pinagsama doon nila ang kanilang pananampalataya sa trabaho, pwede silang mawala ng trabaho kapag hindi nila isinulong ang birth control na yun ang utos ng gobyerno sa kanila. Kaya sabi nila, patawarin na lang kami ng Diyos, pero kailangan namin gawin ang aming trabaho. Hindi ko rin sila masisi. Hindi ko rin sila pwedeng husgahan na dapat hindi ganon. They have their own reasons. At it's between them and their God. It's between them and God. Yun nga lang, sa Ebanghelyo ngayon, ipinapaalala sa atin ni Jesus na pwede naman palang mangyari na ang ating trabaho, kaakibat din nito ang ating pananampalataya at ang ating pangangaral ng mabuting balita sa ibang mga tao. Pwede rin palang gawin na sa aking trabaho, ang aking trabaho ay sasalamin sa aking pananampalataya. Kung ako ay Kristiyano, makikita ng ibang mga tao na ako ay isang Katolikong Kristiyano. Pwede palang gawin ko sa aking buhay at sa aking sarili na sa aking trabaho, isasama ko ang Diyos at hindi ko ihihiwalay ang Diyos. At yun siguro ang ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Sa maraming pagkakataon, gusto nating hindi tayo makonsensya dahil mayroon tayong mga pinangahawakang prinsipyo sa buhay na hindi pwedeng magkabangga ng ating pananampalataya. Otherwise, ayaw nating mamili. Ayaw nating malagay sa isang posisyon na mamimili tayo. Ang aking pananampalataya ba o ang aking trabaho? Gusto natin, pareho nating mamahalin. Na tama naman. Tama naman. You love your work and you also love your faith. But then again, hindi dapat inihiwalay ang Diyos. Maging sa personal na buhay, maging sa ating maging sa ating trabaho. Na ang ating trabaho, kasama rin pala natin ang Diyos. Na sa ating pagtatrabaho, makikita din ng ibang mga tao ang Diyos na namumuhay sa ating sarili.